Stock Market Weekly Update, where I share my personal opinion of what's happening in the Philippine stock market and all other markets around the world. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So ang theme natin for last week is the geopolitical pivot. Bargaining at the crucial floor. Nasa ngayon mukhang nag-floor ang PSEI. Around 5.9. So minsan nagrarally siya above 6K and then bumabagsak ulit, no? I think kahapon nagrally siya above 6K. Ngayon, bagsak na naman siya. So the PSEI close on Friday, 5,961. Mas bababa siya, no? Sa ngayon, its final session to pare down earlier heavy losses early in the week. The index suffered a steep 4-day slide. So, thin trading volumes and persistent anxiety over currency depreciation. So, sell. BBM, anong gagawin natin? Mga ganun ba? So, ang daming issue sa Pilipinas, no? Ang hina ng mga economic indicator ng Pilipinas. Pero, ang headline pa rin is more on politics, no? So, too much politics. Market watch metrics noted the significant softening of global oil. Hindi nga elevated pa rin. And maski elevated siya, no? Okay na yung takbo ng ng madaming bansa or yung sentiment ng kanilang mga stock market. Pilipinas lang talaga yung hindi pa. So nagkaroon daw ng aggressive local bargain. Wala nga, parang wala naman. Bargain hunting. Parang I doubt. The macro picture remains mixed. Pangit yung macro picture ng Pilipinas. So of course, ayan yung patunay, no? Pag mahina yung peso, ibig sabihin yan, yung outlook ng economy, mahina. Okay. Yung USD, I think this year, mahina na siya . So ito yung USD against or benchmark ng USD against major currencies in the world. Mahina siya . Yun nga lang, mas mahina ng peso, di ba? So commodity check, gold 4.5, crude oil okay, 91, tas baba. Coal ganun pa rin, no, 130 something. And then, nickel. Kumusta nickel? So, nickel is still 1.8, no? So, ito ngayon yung year-to-date performances ng iba't ibang indices. The stock market, Philippine stock market is in the red. US, pabulran. Ayan. QQQ, 16%. Mga, siguro yun, artificial intelligence. S&P 9%, emerging, bull market 20%. Southeast Asia hindi na siya gumalaw, maglalaro lang siya 7 to 9%. International 12%, total world 10%, and my personal dividend retirement portfolio. So 4% di rin gumagalaw, no? Di pa pinipitik yung yung mga pinoposisyonan ko recently. Malay mo, in the coming months or maybe ba next year na. So far, I'm still outperforming all the indices na nandito since 2021. Pero malapit nang humabol ang QQQ, no? Pag nag 18% sila siguro year to date, ayun na. Pero I'm confident na in the next 5 years ulit, ma-outperform ko ulit yan only because I think grossly overvalued ang QQQ and na yan, no? Imminent for correction na yan. Naghanap lang yan ng ng trigger para siya, no? Ma-sell, ganon.
Now, doon na ako sa mga large cap stories. Emperador demonstrated solid price resilience. Yung nila to, yung Q1, pero wala na nga eh. Ewan ko ba't walang nagbebenta rito, no? So ito yung nila oh. Ito yung annual nila, bagsak nga yung revenue nila eh. Di ba? Talagang struggling tong business na to ngayon. And then, kalunan sila ng konting resiliency sa Q1. Just like all other, lock stock. And tignan nyo to, no? A company registering sa mo ng 4 billion to 6 billion per year. Market cap 240 billion, no? Grabe. Siguro lang yan, papakiramdaman lang yung dyan eh, mga investor eh. GSMI, no? A company earning 7 to 8 billion, no? Almost twice sa earnings ng Emperador, and yet this one is only trading 78 billion in market cap. Nakita niyo yung discrepancy? So eto, imminent na to for correction. Nagpapakiramdaman lang yung mga investor dito sino yung unang magbebenta, no? But technically, I think this company, di na siya yung dating Emperador. Nagharap na sila ng way paano ma-survive yung kanilang business. And overvalued na to eh. I think kung ganito lang lagi yung i-register ng business na to, feeling ko to, malalim-lalim na correction yan. Okay. Defensive positioning daw. Institutional, ba't hindi kayo sa GSMI mag-accumulate? Kinakain na nga ng Alfonso yung market share niyan eh. And of course, dahil murang Ginebra, pag nagtipid yung tao, doon muna sila kaysa bumili sila ng Emperador, di ba? So, SECB, Selective Banking Invoice Investors and for lenders with solid capital. Matagal ng laggard ang SECB, ayan, di pinapansin to. Ayan, no? Pinopromote nga to ng mga analyst eh. Kasi, daw eh, mataas book value niya, no? So, book value niya is 203. So, 64, di ba? Problema, dami dyan sa book value niya. Wala namang silbi. Ito dapat. Although mas maliit na company, pero ganun din, no? 21 na book value per share. Right now, trading at 11, no? So, halos kalahati. Ang kaiba nito growing, di ba? Growing talaga to. SECB's laggard. SCC, track by commodity players, global supply concept. Wala nga eh. Para bumawi SCC, kailan magparabolic yung call price. Kasi nahirapan magbuhat yung kanyang power segment. Talagang ang dami pa ring palpak nung kanilang power plant, no? Baba ng reliability ng kanilang power plants. You have AG, release data showing net income. Wala. Sell. AG. Baba ng dividend nito. Monde, face minor index weight balancing but raw material procurement strategies kept the defensive stock highly active. Anong index? Tatanggalin ba to? I doubt. 7 pesos. So magkaroon ng index rebalancing and 126 billion. Possible nga, no? Balak atang ipasok kaya itong SGP, no? Na malamang dahil mag-exit yan pag pinasok yan sa sa main index. So SGP stayed as steady as long-term income funds prioritize its predictable, regulated transmission utility yield. So magandang takbo ng SGP gawa nung nire-report niya ngayon yung mga yung mga naipanalo niyang revenue adjustment kanyan. Ang tanong, pag pinasok ba to sa main index, pipitikin pa ba to, di ba? Or may mga mag-exit dyan, di ba? Lalo na ba market cap nito? SGP 147 billion.
So, itong mga ano na to, itong mga nare-recover niya to, mga one time lang to. Okay, kasi mga adjustments to na kanyang revenue nung mga nakaraang taon pa. Okay. Eventually, mag-normalize yan. So, 7, FB, under clear market scrutiny as analysts check if localized price shifts can sustain. Food sector, profit margin. Si Pure Foods kasi, mas medyo may pricey yung mga paninda nito eh. Yung mga binibenta niya, pero ang bumibili kasi ng produkto nito is most definitely mga middle income papuntang high income na household, na at least yung mga yun, mas resilient sila sa inflation compared sa mga low income household, di ba? So, report to ng Q1 niya, growing pa rin. Yan, okay. Number 8, Pure Gold, attracted retail-driven volume. Defensive grocery chain. So, maganda yung mga nire-report niya eh. Pure Gold, no? Looks like malas yung kanyang SNR business despite mataas yung palitan ng USD against PHP. Yeah. 2.6 bilang naging 3.2. And Pure Gold sa ngayon is pinipitik. Piling ko pwede ito mag all time high kung masundan siya ng gantong performance ulit sa Q2. Feeling ko lang mag all time high na yan. Okay. You have nickel. Experience localized buying as global industrial metal demands. So, nickel, natigil yung momentum niya gawa ng kanyang Q1 performance. So, most investors ngayon is shifting their focus sa kanyang magiging Q2 result, no? Lalo na sa ngayon, mukhang mas okay yung levels or price level ng nickel compared to last year. So, mag-resume yung profit momentum niya ng Q2, I think, baka doon ulit siya pansinin, no? I-buy up. CNPF, institutional funds seeking steady consumer stable play that can weather. Sa rin to eh, no? Another consumer staple stock trading at a premium. Uy! So, buti pa to, sinasell down si Emperador, no? Ginagawa naman yung investor doon. Anong inaantay nilang signal? Ano yung inaantay naman signal ng mga investor doon sa Emperador na? Ang pangit na nga ng performance niya eh. So, CNPF still growing. Q1, ayan, growing a little bit. So, medyo nagplo-flat na siya. So, pag ganyan, baka pwede bang i-sell down yan eh. Isagad na muna hanggang 12. Declare na ba ito ng dividend? So, declare na siya. 60. Galing sa PIP. Okay. Now, doon na tayo sa mid-cap and small-cap stories. VVT. Studying a follow-on offering to finance this massive 67 billion mag-FOO sila. Pwede. Actually, may position ako dito pero konti lang. Binili ko dati dito. So, mag-FO sila. Follow-on offering. Okay lang. Depende sa offer nila. Okay. So, ayaw na niyang umutang. Malaki na utang nito eh. Actually, alas lahat naman ng power sector or power companies, malalaki utang. So, dito, signed a major strategic connectivity agreement with Indonesia Sterling to boost subsea cable. Wala na. It's too late na to eh. Na pumasok-pasok pa sa telco. So, nag-rally siya rito, no? 58%. Ayun, correct na naman siya. So, pag tignan mo rito, uy, rally, anong meron kayo dito? Walang meron dyan kasi long term. Lagi na lang binagsak niyan. Okay. So, lahat ng naibit sa tuktok, mukhang ilang dekada muna kayo dyan. Okay. So, PISA, increased trading interest as value-driven consumer, sustained fast casual. Hindi nga na-sustain eh. Diba? Alam ko, mahirapan sila sa Q1 eh. So, ayan no. Oh. So, ang pag nagtuloy-tuloy ito, baka
restructuring na rin ng business gawin nito Magbabawas sila ganon. So still not that good yung kanyang price action. MREIT caught high yield institutional eyes as solid occupancy across its premium township offices. Guarantees reliable. So ano nangyari dito? Pinopromote to ngayon ng mga analyst sa mga retail So walang pa rin siyang ganong optimism, mostly because of yung talks about interest rate hike. Not that good for rate sector. So DDMPR bounce from immediate support. Isa pa nga lang dinedeclare nito na dividend for the year. Yung ibang rate nakadalawa na. Si V-rate ata isa pa lang din. So, hirap na ba sa flow ng cash pang payout? You have Axelium, closely watched by export-oriented traders who benefit from a stronger. So, I think okay yung nangyari yun kay AXLM, Ayan, 2.55. Pero malayo pa siya sa kanyang, kung ito man yung IPO niya dati. So, Axelium, maganda naman yung 2025. Q1, okay din. So, magde-declare ng dividend. Ilan na kaya yield na ito? So, ayan, divided by 2.55. So, 2.5% yield. Hindi siya karon ka-attractive sa current environment ng Pilipinas with all of this inflation na nagaganap. You have FPI, speculative volume spike. Focus away from yung mga ganyang pinipitik-pitik. May mga naipit sa mga ganyan Tapos pag naipit, magre-reklamo. SEC kasi walang protection sa mga mga retail investor So CLI sustained solid real estate presence in Vismin, offsetting localized high borrowing cost concerning nga yung Q1 nila Sa laki ng inuutang nila and aggressive na project, dapat papakita sila ng growth. ALLHC. Ito ata yung struggling na arm niya Ayan, yung sa industrial ba yun? So, ayan Ano to? Walang magandang nangyayari dito Of course, di ba, ang-declare to ng dividend and 7 billion in market cap. Mukhang malalim-lalim pa to kung ganito lang yung performance niya. Ayan Another Ayala na pinitik dati yung mga naipit dyan. Dekada muna kayo dyan. So, CIP encounter thin but highly volatile price action. Puro wala siyang magandang masabi ngayon. Itong AI na to, puro speculation lang yung yung stories niya. Hindi ko siya mahanap Siguro walang kwentang So, global and regional market pulse. The overarching global narrative was completely re-energized by NVIDIA's blowout earnings report. Siyempre, AI, artificial intelligence. Buy. Wala nang value valuation dyan. Basta buy lang. Hanggat growing yung business, buy lang buy. Saka nyo na problemahin yung sell pag pag pababa na, okay? So, concurrently, international oil benchmarks were slightly below recent high. Negotiation na naman hindi mo na alam ano nangyayari dyan So, Asian stock markets extended substantial gains toward Friday except for the Philippines. Talagang napag-iwanan. So, forecast, attempting to reclaim 6,000. So, ginawa niya kahapon. Pero, ngayon, bumagsak ulit siya. Below 6K. So, talagang hirap na siya sa 6K. Fuel price headwinds. DOE announced a massive fuel price hike on Tuesday. Okay. Inflation na naman.
And then, BSP regulatory framework relief. Watch for banking sector strength after the BSP issued Circular 1235, allowing universal banks to use easing credit flow restrictions during macro stress. Malalaman natin yan sa second quarter, third quarter kung magre-reaccelerate yung profitability ng mga bangko or kung mag-start na silang mag-decline, yung kanilang mga non-performing loans mag-start ng lumaki, no?